Matanda. Babae. Broken. Failure. Yan ang nakikita ng mga tao sa akin kapag nakikita nila ako. That is my greatest legacy. Ang hindi tumitigil na ipaglaban ang aking mga pangarap habang ako ay tumatanda. I grew up being accepted, nurtured, and loved by my family as a woman. But as I grew up, hindi pala ganun ang mundo. There are some people who would not respect you or who would just tolerate your rights. So I pursued a career that would protect myself, my family, and others as well. Broken family, broken financially, and a never-ending search for self. I grew up searching for the missing parts of something that I thought was broken inside, not realizing that the strength that I had within to fight for my dreams is all I needed to be complete. During my high school and college life, lagi akong panalo. Pero hindi pala ganun. Kasi kapag naramdaman mo yung failure, doon mo makikita na hindi pa pala doon natatapos lahat. With winning, sometimes there's failure. And with failure comes a better version of myself. I'm Attorney Rose Calacala. Attorney Ayan Gamboa. Pre-bar taker, Hannah Santillan. Repeat bar taker, Paulo Gomez. Kami ay Mga edukampyon, At ito Ang aming Kwentong kwentong matatag. matatag. Ako ay naulila at the age of 8, kaya tinuruan na rin ako at that age na magluto, maglinis, at saka mag-asikaso ng buong bahay kasi yung nanay ko noon ay busy sa pagsasaka. So ako na mismo ang nag-take care sa aking mga kapatid. My parents have been separated when I was 2 years old. I grew up with my mom and my sister grew up with my dad's side. We had a relationship lang nung third year high school na kami. Yung tita ko, dinala niya ako dun sa school nung kapatid ko. And then pinakilala niya ako dun sa kapatid ko. Sabi niya, this is your sister. So that's the time lang na nagkakilala kami simula nung baby pa. Unfortunately, she also passed away, giving birth to her daughter, na yung anak niya namatay din 11 days after. bata pa lang ako, nalaman ko na yung struggle in life. Kasi my dad was, at that time, was an undergrad sa engineering course niya. So, naramdaman namin yung struggle na he can't afford na maibigay yung mga gusto namin, pero hindi namin siya hinihingi or hindi namin siya sinasabi na pinaparamdam na kailangan namin yung mga ganung bagay. Kasi bata pa lang kami, na-train na kami na kung anong meron kami, yun lang dapat. Kaya I told to myself na gagaling ako sa pag-aaral para mabigyan ko ng better life ang aking family. Nung pagdating ko sa grade 5 ako, 10 years old ako noon, kinuha na ako ng teacher ko na tumira sa bahay nila at namasukan sa kanila in exchange na paaaralin nila ako. Nung high school na ako, pumunta na ako sa Manila and then, yun, namasukan na naman ako doon at ang sweldo ko lang ay 30 pesos. Mula nung grade 5 ako hanggang matapos ako ng kolehiyo ay namamasukan ako para lang meron akong, para lang may magpaaral sa akin. Kahit na wala akong sweldo noon, namamasukan ako para lang makapag-aral ako. Hindi ko nga na-realize na nawalan na pala ako na ma-enjoy ang aking pagkabata. Kapag bata ka kasi, hindi mo pa alam yung concept ng social issues. What your right is, kung ano ba yung mga karapatan mo na entitled ka. When I was growing up, I used to wear makeup and feminine clothes because that's what I identify myself with. I feel that I am at my most authentic type of myself whenever I wear makeup and clothes that are for women. But as I grew up, meron pala akong mga rules na nalalabag, and most especially nung nasa yung mga policies when I was in high school.
But I still consider myself privileged because I grew up in a very accepting family and very loving environment both at home and with my friends. I had to juggle motherhood with my studies when I was in college. Dito talaga na-test yung pagiging resilient ko. I had to do part-time jobs to support my studies and also to help my mom. Tumanggap ako ng mga job like cleaning ng bahay. That time, binabayaran lang nila ako ng 12 pesos per hour. And then, lilinisin ko yung buong bahay. Kung matapos ko siya ng 8 hours, so 12 pesos times 8. Ganun yung naging strategy ko. Kasi aside from studies, I also want to provide something for my kids that time. Thankfully, natapos ko yung college within 4 years. Hindi ako nag-stop, hindi din ako irregular, and I'm very grateful. I never needed to come out to my family. Since bata pa lang ako, they are nurturing me to whatever things that I like to wear and I like to use. But growing up, syempre kapag bata ka and you are a young boy and you act very feminine, mas attracted ka or subject to be bullied in school. In grade school, especially in grade 1, doon ko natandaan na I got bullied. And laging nandyan yung father ko, who is a police officer, and my brother, who would always defend me and fight for me. I always looked for someone to defend me, which is wrong kasi dapat pala I've realized na kapag ka tumatanda ka, I should learn also on how to defend myself and fight for my rights. Sa law school, pantay-pantay lang kayo. Wala silang pakialam kung more than 50s ka na at naglo-law school ka pa rin. Actually, during law school, may mga kasabayan akong mga cum laude, summa cum laude, and class valedictorian. So, doon ko na-realize na ang law school is a different animal. Lahat kami pantay-pantay, walang mataas, walang mababa. Pantay-pantay talaga sa hirap. When I was in law school, I am also a working student. I had to leave my kids sa Quezon. Mahirap kasi balansehin yun pag andito sila. But I promised to them na just give me time at magkakasama-sama din tayo. Pero my life before, talagang nakakapagod. Being a single mom and full-time worker and law student. I really consider myself privileged and lucky because I was supported by my family throughout my studies both in undergraduate and in law school. That is one of the biggest factors kung bakit I achieved what I have right now because ang tanging iisipin ko na lang or my task would be to just focus on my studies and with my work at the Office of the Solicitor General. Ako, I failed. I failed twice sa bar exams. During my 62nd birthday, yun pa lang yung time ko na pumunta sa Tugigaraw sa testing site para maghanap ng matutuluyan. That is 3 days before the actual bar exam on September 17, 2023. So, yung naghahalo yung kaba na wala ka pang matuluyan, 3 days na lang, magbabar exam ka na. And then yung magkakakalong kaba na baka sa computer, magkakaroon ng glitch doon sa computer. At hindi ko maayos dahil nga sa edad, medyo hindi na ako gaanong kabihasa sa mga technology. Nairaos ko naman yung first 2 days ko ng exam. Pero yung pinakalas na exam ko ay nagkaroon ako ng problema. Meron akong word or group of words na hindi ko na from the beginning pa lang nung exam, I was trying na ma-recall yung words na yun. Pero up to the end of the exam, ay hindi ko na talaga na-recall. And then nung last minute na, dahil hindi ko nga ma-recall, nagkaroon ako nag-tremble ang aking buong katawan, pati kamay ko, pati pa ako, pati
pangako, nag-tremble. Kaya hindi ko na maisip talaga yung word na yon. Ninervyos na ako, hindi ko natapos yung bar subject na yun, hindi ko natapos na sagutan lahat-lahat. So, nawalan na ako na after ng bar, nawalan na talaga ako ng pag-asa na papasa dahil dun sa subject na yon. Yung experience ko sa bar exams room, sobrang hirap. Kasi nagkaroon ako ng anxiety, honestly. Kasi nung dumating na yung examinations namin, first question pa lang, mental block na ako. So hindi ko alam kung anong gagawin ko that time, pero nag-pray lang ako. Kasi makikita mo, mapapansin mo sa iba mong kasama yung stress din sa mga mukha nila. Nung third day ko, when I was taking the bar exams, napansin ko na kumukonti na lang kami sa classroom. Merong mga bar examinee na hindi na sila tumutuloy or hindi na nila tinapos yung bar exams. Pagkatapos ng bar, nagpre-pray talaga ako sa Panginoon na ipasa niya ako kasi nga hindi ko nga natapos yung last na exam ko. So ang prayer ko sa Panginoon ay ma-level up ng mga muna kong grade, yung last kong subject na remedial law. Hindi ko na nakikita ang sarili ko na ulitin pa ang bar exam sa sobrang hirap. Pero grinant naman ng Panginoon na ipasa ako. So I am now Attorney Rosula D. Calacala, Certified Public Accountant. Oh my God! No! Sino pong nakapasa, ma'am? The first time I took the bar was last November 2022. So kay Kagiwa Bar yun. And I'm working with the City Legal. And that time kasi, ang graduation ko is around July of that month. Then konti na lang yung span ko para mag-aral. Pero I took the risk. I challenged myself, nakakayanin ko yung November 2022 bar. Pakiramdam ko talaga na papasa ako. Very confident ako kasi sobrang loud ako sa Facebook, sa social media. Pinopost ko yung bar journey ko, na nakatapos na ako ng day 1, day 2. Then nung sinalubong ako, nagkaroon kami ng bar sa lubong, sobrang loud ko that time. Kasi sabi ko sa sarili ko, papasa ako kasi alam ko yung mga sagot. Pero nung April 2023, ayun na yung pinakang final verdict. Pumunta ako sa Manawag mag-isa. Nagdadasal ako that time. Then 12 noon, nilabas na yung result, yung passers. So, pagka-check ko dun sa list of passers, hinanap ko agad yung pangalan ko. Nakita ko ang daming Gomez. Pero ni isang Gomez doon, wala yung name ko. Sabi ko, delete ko yung Facebook ko or mag-deactivate ako. Delete ko Messenger ko. Mag-airplane mode ako. Kasi ayokong may maraming mga taong makakita sa akin or mag-message na i-console ba ako kasi hindi ako ganung tao. Then I realized na bakit ko ginagawa to? Kasi hindi pa naman end of the world. Kaya ko pa bumawi. Then a week after, binigay na sa amin yung result nung general weighted average namin. Nung pagkakita ko, may frustration in my part. Bakit? Kasi point decimal na lang yung kailangan ko to pass the bar. After kong malaman yung result sa bar exams noong 2023, bumalik na ako sa office, May. Then, tinawag ako ng boss ko, tinanong niya ako kung kamusta ba ako, and tinanong niya ako, magtitake ka ba ulit ng bar. Nag-pause muna ako that time, then nag-internalize ako, sabi ko sa kanya, Sir, pag-isipan ko po, bigyan kita agad ng sagot pagkatapos ko mag-isip. Kasi that time, medyo nahihirapan rin ako financially. My dad got sick. So, nung pina-check up namin siya, yung sa scoliosis niya kasi, sobrang curve na. So, hindi na talaga siya magagamot, pero pwede pang ma-rehab. Then, at that time, financially incapacitated na rin ako kasi ang daming problema, ang daming kailangan bayaran. Hindi lang naman focus dun sa health ni Daddy. May responsibility din ako sa bahay, yung mga kuryente, bills, etc. Pero, kahit na nangyari yun, may mga kaibigan ako na tinulungan ako and they are blessings in disguise na parang, Paulo, i-take mo na yung bar, kami bahala sa'yo. So that time, sinabihan ko yung boss ko na, Attorney, I'll take
that 2023 bar exams. So, nung nakita ko ulit yung results nung exams, kasi yun mas madali dahil meron na siya doon sa parang portal namin. Makikita mo na lang siya, hindi katulad nung dati i-email pa. Nung pagkakita ko, point something lang din, pero mas mataas yung nauna ko ng kaunti. Pero ayun pa rin, frustration na parang, ano pa ba yung kulang na ginawa ko? Ayun yun yung pinakang masakit na year sa akin kasi 2 heartbreaks in a year. So this year, 2024, my dad was diagnosed ng early sign of dementia. So hindi namin alam na meron na pala siyang mild stroke nung January. Nung pina-check up namin siya sometime March, doon namin nalaman. Then last month, actually birth month niya yung May, doon parang may isang gabi na hindi siya makaihi. So, sinugod namin agad siya sa ospital. Na-confine si daddy ng almost 1 week. Then, yung pera doon, yung bills doon, sobrang laki. This journey kasi is, para sa akin siguro, kailangan ko siyang i-share. Kailangan ko siya kasi alam kong hindi lang ako yung ganito, yung struggle sa buhay. Alam kong marami dyan ng mga law students na may kanya-kanyang struggle. So, sa akin, mga kapatid, sa batas, gawin natin lahat para sa pamilya natin and para sa atin. Minsan, hindi mo ma-realize na matatag ka pala until malagpasan mo lahat ng problema. Looking back dun sa buhay ko, talagang minsan matatawa ka na lang kasi hindi mo akalain na lahat ng yun pinagdaanan mo, tapos andito ka na ngayon. Ang pagiging matatag para sa akin ay ang hindi pagbitaw sa iyong tunay na pagkakakilanlan. I am very lucky to have my family and friends who loved and accepted me for who and what I am. I guess my life is a testament that if you allow a person to express him or herself, and whenever you have a family or friends that would protect and nurture you for who and what you are, you will accomplish the dreams that you have, even it would seem impossible in the first place. Ang pagiging matatag ay nurtured by age and experience. Ang pagiging matatag ay paggising tuwing umaga to see things in different perspective. To learn to care less about the challenges and more about the possibility of winning. Ang pagiging matatag is also about celebrating your failures. Kasi yung failure yung magbibigay sa'yo ng, ng parang inspiration na kailangan mong may baguhin sa'yo para maging better ka. Pagkilos para sa pangarap. Paglaban sa pagkakakilanlan. Walang tigil na pagtayo para sa kung ano ang nasa puso. At patuloy na paglaban. Yan ang Kwentong Ang Edo Kampiyon. Ang kwentong matatag Matatag ko. ko.